ID lang. Para ma-verify po natin. Ayan lang po. Sige na. Tayo mamaya po mag-start po natin. Mapa-verify natin. Wow. I-check na lang po natin. So may iba naman po ba? So once again, ito po yung isa sa mga programa na talagang sinusuportahan po ni Miss Mara Tabungo, mga programa po ni Pangulong Bongbong Marcos. Bali, ganito po, yung online registration mo, kung kayo mag-alala ha, pasensya na po kayo kung parang natatagalan. Alam niyo naman, dami ang senior citizen. Alam niyo po ba na halos 12 million na po kayo mga senior citizen? 12 million na mga senior citizen, dahil po karami ang pagsasalitaan natin. Kaya naman po talaga paus na rin po ako. Dahil galing po ako doon sa Pinoy Times, dahil yung mga ibang senior citizen po doon ng ibang barangay, tapat ng Black Chinatown. Yung mga maraming barangay po doon, nag-registro din po namin. Hinati ko lang po yung aming grupo para lamang ma-accommodate po lahat. Kasi marami rin po tayong mga senior citizen po doon na hindi pa nakapagparehis. Ano po ba ang kahalagahan nito kung bakit si Mara Tamundong ipinaglalaban niya sa kabila ng mga oposisyon? Alam niyo naman po, syempre hindi naman natin maiiwasan, pero ang mahalaga, kung mabuti po ang ating ginagawa, hindi naman tayo kailangan po na magdalawang isip kung talaga makakatulong po sa ating kapwa. Kaya sana po yung mga nakarehistro na, right after po ng video presentation, para naliwanagan na po kayo, ano po, alam niyo kung ito ba talaga ay nangyayari sa buong Pilipinas o baka namang dito lang pala nagaganap. Para makita nyo rin po na itong online registration ay para sa buong Pilipinas. Ang hirap lang po kasi syempre ako po nag-umpisa dito na bumaba, nag-umpisa po na talagang tumulong din sa National Commission of Senior Citizen na maibaba po ito sapagkat kawawa na ngayon yung mga senior citizen natin kung kayo po kada patawag sa kanya lang malalaman. Kung kailan lang kayo pinaliwanagan sa kanya lang malalaman, paano kung hindi po kayo nagtatanong ano po malalaman nyo? Paano po ninyo makukuha ang benepisyo ninyo kung hindi nyo rin po alam kung ano po ba ang dinalaman nito? Parehistro tayo ng parehistro. For example, ipapatawag kayo ng barangay. Malilito kayo. Ako, ano ba yan? Wala rin naman pala itong online registration. Kasi nasusunod pa rin yung barangay. Magkaiba po ang local government at iba naman po ang programa ng nasyonal. So kung mayroong programa yung mga barangay, mayroong programa po sa City Hall, iba naman po itong ginagampanan natin dahil ito po ay national program. Ibig sabihin, ang programa po ay pangkalahatan buong Pilipinas. Pagka nagparehistro ako, baka magalit po sa akin sa barangay kasi bakit daw ako may sticker. Diyos ko, parang malihimatay ako pag mga ganyan po yung mga tanong sa akin. Kasi unang-una, hindi po madali yung ginagawa natin. Dahil magbigay ka lang, magsalita ka, magbigay ka ng oras para masabi mo lang, mahirap na po. Kaya wag po kayong matakot na magtanong. For example, kung sa barangay ninyo, sinabihan kayo, ito namang online registration, national program to, sarili naming ahensya to, ano bang masama? Nay, paano niya natandaan yung inyong RRN number? Hindi kakayanin. Bakit daw po pinatanggal? Bakit nila pinatatanggal? Kasi ayaw nilang makita yung mukha ko. Alam niyo, sa totoo lang, yung paglalagay po ng sticker, hindi na ipakita ko lang ha. Diba, unang-una po nag-launching ako sa Onyx. Ang may kagustuhan po na sila ay bigyan po ng number ng kanilang RRN ay mga senior citizen. Bakit? Kasi nung nagbibigay po kami ng RRN number, ang sabi po ng senior, naku, kung yung cellphone ko nga hindi ko matandaan, ito na naman, may panibagong number, baka pwede naman, bigyan nyo na lang kami ng papel o sticker na pwede namin ilagay o idikit kahit saan para matandaan ko. Ang pinili ng senior, syempre yung ID niya. Dahil ito po yung laging dala-dala ng mga senior. Pupunta ka ng Mercury, punta ka ng grocery, dala mo. Ibig sabihin, gusto nila palagi sanang makita na nandito yung number. Ang problema, pinatatanggal nila, ano pong dahilan nila, national program yan. And
besides, hindi naman nadadamage yung ID kasi laminated naman yung ID nyo, nasa likod naman. Hindi naman nasagasaan yung ID. Kasi dito naman dinikit sa plastic. O ngayon po, tinanggal ng barangay. O paano nyo matatandaan yung RRN number? Pwede nyo po ba i-claim sa kanila yung 5,000 worth ng health insurance? At kung 80 years old ka na, 85, 90, 95, may 10,000, kaya ba nila ibigay? Dapat ipaglaban nyo po ang inyong karapatan. Kasi ang ID nyo po ay pansarili ninyo at ito ay sarili ninyong pag-aari. Pwede mo bang pakailaman yung bahay ninyo ng ibang tao na papasok na lang dahil gusto nilang pakailaman? Parang ganun din po yung ID. Hindi pwedeng pakailaman dahil ito ay pag-aari ninyo. Actually, itong ID po, hindi naman po gagamitin, hindi naman po ito wala kang ID, wala ka ng benepisyo. Ito po ay nirelease lang ng OSCA para mabigyan lang kayo ng ID. For the sake lang na may ID kayo, pero kung kukuha kayo ng benepisyo, may ID kayo nito o wala, kung meron kayong passport, may SSS kayo, may birth certificate kayo, kahit na anong ID pwedeng i-present dahil ito ay pagpapatunay lang na kayo po ay senior citizen. Hindi nangangahulugan na kung wala kang ID nito ng OSCA, hindi wala ka ng benepisyo, hindi po yan totoo. Kaya lang kayo binigyan ng ID para pag-gastusin kayo. Kayo ba nagbayad ng ID nyo? O, hindi kayo nagbayad ang swerte ninyo. Kaya lang, dapat hindi nila saklawan ang karapatan ng mga senior citizen. At higit sa lahat, hindi pwede saklawan ang programa na galing sa ating mahal na Pangulo Bongbong Marcos. Kaya mahalaga, kahit naiinitan po tayo, paumanhin po sa inyo na sige na, ipo na po kayo. Ngayon, kung gusto po ninyo, tinanggal ang inyong sticker, ibigay nyo lang yung pangalan ninyo at cellphone number para mabigyan kayo ng RRN number. Kung yun nawala po na RRN number at narehistro na kayo, malalaman po natin yan, ano yung RRN number ninyo, ipa-verify nyo lang po through your name and your cellphone number and your birthday. Para maibigyan po ulit. Gusto ko yung nasa kuwasa kang pagmumukha ko. Ang sarap ng balusin Talaga namang hinahakon yata ako ng mga to. Talagang gusto nyo ba nila ganito gawin ko sa mga mukha nila? Parang binastos na rin kayo nito. Parang pinanghimasukan na ang karapatan ninyo. Pila po, pila. Hindi namang binastos yung programa, kundi pati senior citizen na mayroong karapatan at benepisyo, kayo po ang binastos. Dahil kung ang mukha ko lang, okay lang kasi talaga namang maitsura ako kahit wala sa akin nila to. ano ba mapapala nila? Lalagyan ko kayo ng malaking sticker na pwede nyo ilagay sa bahay ninyo sa baba, sa pinto. Para pag bumaba po yung programa, ang laki-laki ng mukha natin. Alam niyo, sa totoo lang, nalulungkot ako kasi nakipagbunuan pa ako sa mga barangay para lamang makipaglaban po para sa inyo. Naiintindihan ko po sa mga senior citizen na marahil dahil tinatakot kayo ng barangay, ako sasabihin ko na yung totoo, huwag po kayo magpahawak sa leeg. Dahil kundi dahil sa mga senior citizen, marahil wala rin po kami dito na, ay naku, si Mara Tamundo, mga naman na lang yan, politika. Diyos ko naman, after election, bumababa na ako Ngayon po ba ako bumaba? Dapat na sila ang tanongin ko, ba't nung Pasko, New Year, wala sila. Bakit nung Elderly Week, wala sila. O ngayong fiesta, happy fiesta lang. Diyos mag-iusip naman, Alam po ninyo, ang Maynila ay mayroong budget na 34 billion a year. O nasaan po napunta? Pati ba naman yung karapatan na para sa inyo ay tatanggalin pa? Samantalang ang programa ay wala. Ngayon po, meron kayong budget na ibinaba sa inyo ating mahal na Pangulong Bongbong Marcos, 43 billion pesos para sa health insurance sa mga senior citizen na ito po ginagawa natin online registration para po makakuha kayo ng mga benepisyo at mga dagdag benepisyo para sa inyo. Yung 43 billion pesos, ayaw niyo po ba makuha? Aba, syempre gusto. Alam na naman mapunta pa sa bulsa nila, dapat sa bulsa ng mga senior citizen! Yes! Na-imagine, 43 billion ang budget at 43 billion din ang nakaaway ko para lamang po ipaglaban itong
yung budget at karapatan ng mga senior citizen. Eh kung tutuusin po sana, kung sila ay may programa, eh di sana, sila na nandito. Eh bakit ko po ito ginagawa? Dahil unang-una ipinanganak at lumaki po ako sa Nikit at Oro A sa tapat ng Holy Family. So paano nila masasabi na hindi ako magmamalasakit? Samantalang dito po ako lumaki, nabungi, nasugatan, lahat na. Dito ako natutong umawit sa simbahan, magdasal. So bakit hindi natin babalikan yung nakaraan na kung saan ako po ay naging tao dahil po sa ating mga senior citizens? Kaya huwag po ninyong alasin ang inyong karapatan. Kung hindi, dapat po ito po ay gampanan ninyo dahil ito po ay para sa inyo. At gusto ko lamang pong sabihin sa inyo, dahil syempre, malapit na naman ang eleksyon, wala pong pinamimigay na forms ang NCSC. Wala pong pinamimigay ng forms ang National Commission. Baka mayroong magbigay sa inyo at sabihin na, sige, mag-ano na lang kayo, submit kayo ng forms. Kami na bahala sa NCSC. Wala pong ganon. Dahil unang ang online registration ay face-to-face. Lahat po ng information na inyong sasabihin, lahat po ng idideklara yung information, yan po ay direct sa system ng National Commission of Senior Citizen para hindi tayo lumabag sa Data Privacy Act dahil kung sila ay mga kolekta ng mga forms nang wala pong consent ninyo at yan ay pwede pang magamit kung saan. O imagine, baka naman mamaya 10 beses na pala kayo nakakuha ng benepisyo kasi pinamigay nyo yung forms, pinamigay nyo yung pangalan nyo, pinagkalat nyo. Eh, by the time na makakakuha kayo, makikita doon na nakuha nyo na. Kaya huwag po kayo magbibigay basta-basta ng anything or information para sa sarili nyo kasi pwede po magamit sa iba. Kaya nga po kami nagtsatsaga, bumababa, one-on-one. Kung kayo po naghihintay, kami naman talaga binibigay lang po namin yung buong servisyo para makapag-lingkod po sa inyo. Dahil ang gusto mo mangyari, ma-secured yung benepisyo ng mga senior citizen. Eh baka gugustuhin niyo po ba na mapunta sa GOS? Ang inyong benepisyo, gusto niyo po ba na yung ibang budget mapunta sa mga monitor? Actually, nag-start po ako dito sa NCSC sa online registration ng 300,000 plus pa lang noong time ko po. Ngayon, nasa halos 5 million na ang mga nakarehistro na senior citizen. Nakailangan lang po natin po na ng 8 to 9 million para maibaba na po sa inyo directly ang inyong programa at benepisyo. Kaya ilang milyon na lang po ang pupunan natin. Actually, sa kabuuan ng Pilipinas, mayroon po tayong 12 million. Imagine kung 5 million po ang nakarehistro online, pag binaba yung budget, 7 million pa ang wala. So saan po mapupunta yung 7 million kung wala po yung mga senior citizen? Kayo po ang magsabi sa akin ay, saan po sa tingin ninyo mapupunta yung 7 million ng mga nakarehistro dapat na yung budget para doon? E di sa multo, e di sa kaluluwa nila, sa mga goals, o gugustuhin po ba natin yun? Kaya ako po nagsisikap na makausap, mababaan, at mismong senior citizen po ang makapagparehistro dahil ang budget po ay hindi biro. That is 43 billion pesos. Ito pong benepisyo, kailangan maibaba sa tao, kailangan tayo ang makinabang dahil kung hindi po, huwag na natin sila bigyan pa ng tulong dito sa atin. Maraming salamat po. Kaya sana nabigyan ko po kayo ng pag-asa at pagmamahal. Dahil sa totoo lamang, ako po ay isa ninyong anak na gusto ko lamang din magsakripisyo para sa magulang. Dahil ito lang po ang paraan ko para maibalik ko rin po lahat ng paghihirap at pagmamahal ninyo bilang isang magulang. Sir, magandang araw po, sir. Ano po masasabi nyo sa programa para sa inyong mga senior citizen ng ating mahal na Pangulong si Bongbong Marcos, kabalikan po si Miss Mara Tomundo? Ano po masasabi nyo? Maganda po sa amin yung mga senior. Malaking nagtutulong. Ano nyo nasabi yan, sir? Ngayon lang mangyayari dito yan. So, ngayon po, nabigyan na po kayo ng pansin ng ating pamahalaan. Mensahe po, para po kay Miss Mara Tomundo. Maraming salamat sa amin nga. Pagmalasakit ka sa senior. So, ito Thank you po, sir. Mabuhay po kayo.
dinumog na no, yung online registration. Sige, naku na, doon po kayo sa registration. Sandali po po kayo lahat. Very handsome po ang ating minamahal na... So yung mga senior citizen, yung for verification, muna po kayo. Nakita na lang kayo by roll. Senior citizen. Ayan, valid po ang lalabas. Taga dito lang po ako sa San Andres. Siyempre, hindi lang ako mapirmi sa bahay kasi nga po lumalabas ako palagi. Ako po ay magte-teleradyo live lamang ngayon. Kung may oras po kayo habang naghihintay kayo kasi makakapanayan natin si Attorney Franklin M. Quijano para masagot na lahat ang tanong ng ating mga senior citizen para sa kanilang benepisyo dahil alam ko na gusto ninyong makamit na ang benepisyo, so malalaman po natin kung paano po ba ibababa ang mga benepisyo po na ito. Kaya aalis muna po ako sandali kasi naghihintay niyo po sa si Attorney Quijano dahil magla-live po ako sa aking teleradyo. Kaya sana kung may oras po kayo, mapakinggan niyo ako yung Media House Express sa Facebook Live ngayon o sa YouTube. Health insurance, 5,000 pesos bawat senior citizen. Libre laboratory, check-up, at saka libreng gamot. Pangalawa po yung Centenaria, Expanded Centenarian Act, loan na 10,000 every 5 years. Basta tumungtong ka ng 80, 85, 90, 95, 10,000 po cash gift. Kung 100 years old, 100,000. Ngayon po, yung 20% discount ninyo, matadagdagan pa ng 500 pesos discount. Para sa mga piling, mga grocery items, sa mga establishment. Magandang araw po. Ano po masasabi niyo sa programa ng ating mahal na Pangulong Bongbong Marcos? Kabalikat po si Miss Mara Tamundong. Maganda po. Malaking benepisyo po sa amin, malaking tulong, malaking pakinabang namin, hindi lang sa aming mga senior, hindi pati sa aming mga pamilya. Opo, ang mensahe po para po kay Pangulong Bongbong Marcos. Sir, Presidente, dito po kami ngayon. Sana po sir, si Ma'am Mara po. Sana po makarating po sa amin. Pagbati po namin rin yung pagpapasalamat po namin sa inyo. Na binigay yung pagkakataon pagkitiwala kay Ma'am Mara para po sa aming mga sinusunod. Ang mensahe po para po kay Miss Mara Tamundong. Ay, Ma'am Mara, sana po. Maraming salamat po sa inyo. Dahil po sa inyo, nabuhayan kami ng loob. Nabuhayan kami ng pag-asa. Kasi kami po, sa totoo lang, nag-63 na po ako. Ngayon ko lang po naranasan to. At ang nanay ko, 89 na. Umiisa po, wala po naranasan. Dahil sa inyo, dahil kay BBM, papasalamat po kami sa inyo. Tutulungan niyo po kami. Mensahe po sa mga senior citizen. Huwag po kayo mawawala ng pag-asa. Hanggang nandiyan si Ma'am Mara. Siya po ang ating maaasahan. Siya po ang tutulong sa akin. Maraming salamat po, ma'am. Mabuhay po kayo. Please welcome si Sir Ariel Orozco. Sir, kamusta po kayo? Mabuti naman, okay naman. Sir, ano po masasabi niyo sa programa po ni Miss Mara Tamundong para sa mga senior citizen? Maganda itong programa na to kasi kumbaga ito is para sa welfare ng senior citizen eh. Napakahalaga no kasi dito kumbaga dito mabibigyan ng magandang benepisyo programa ang senior citizen, lalo na't meron na tayong sariling ahensya ng National Commission on Senior Citizen. So maaalagaan na tayo ng ahensya na yan sa ating pangangatawan, ang ating kalusugan, tapos yung ating mga physical na pangangatawan ay maalagaan nila, pati yung ating mga benepisyo na sa 80, 85, 90 mabibigyan tayo ng financial support. Kaya napakahalaga po nito at hindi po ito pang barangay LB ko, hindi ito yung national at napakahalaga nito. Kaya ang kahilingan ko lang po sana ang ating LGU sumuporta rito para lang sa kapakanan ng ating senior citizen. Kasi malaki po ang contribution na ginawa ng senior citizen. Kumbaga sila rin ang nagbigay ng paunlad sa ating bansa na tinatamasa ngayon natin mga kabataan. Kaya suportahan din natin yung senior citizen, alagaan natin kasi napakahalaga ng contribution na ibinigay nila sa ating kaunlaran ng bansa. Sir, mensahe po para sa ating mga kababayang senior citizen. Sana po pa-online registration na kayo kasi po ito yung napakahalaga. Kasi po magiging maganda ang ating magiging takbo ng pamumuhay.
Tapos in the future din, makaka-secure tayo ng ating magandang kinabukasan, magandang impression sa ating mga pamilya dahil meron na nag-aalaga sa ating ahensya. Sa mga barangay po ng dapat babaan, please lang po sumuporta kayo rito sa online registration na to. Kailangan ng tulong ninyo. Kumbaga, alisin natin ang politika. Ano po? Kung hindi, ituon lang natin sa mga senior citizens yung pangangalaga sa kanila. Yun lang ang malaking tulong natin kasi nakapagbigay sila ng ambag na napakalaki para kumbaga yung tinatamasa po natin ngayong sitwasyon dahil sa kanilang pagsisikap at sakripisyong ginawa sa ating bansa. Yung superhero po natin, sana po kay Ma'am Mara, tuloy-tuloy niya po ito kasi dito nakasalalay yung kinabukasan ng ating mga senior citizen. Na po, hindi lang dito sa ating lugar, hindi sa NCR, kundi sa buong Pilipinas. Kaya po, nagpapasalamat ako kay Ma'am Mara dahil kumbaga senior citizen advocacy siya, binigyan niya ng pagkakataon yung mga senior citizen. Binuhos niya na yung kanyang oras, binuhos na kanyang karapatan niya, yung pagsisikap niya, pati yung kanyang kumbaga natatama siya, financial, binabahagi niya sa senior citizen. Pinantutulong niya sa nangangailangan sa mga matatanda, mga bata, para po magkaroon naman ng magandang impression ng mga senior natin kabataan na mayroong pag-asa matatamasa sa ginagawa ni Ma'am Mara na to. Kaya po sana po kung ang iba ay mabigyan ng inspirasyon ni Ma'am Mara, tularan nila yung ginagawa ni Ma'am Mara para lahat tayo ay magkaisa sa pagtulong sa ating bansa na umangat. Yeah, once again, thank you so much po, Sir Ariel Orozco. Mabuhay po kayo, sir.